Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ika-6 na kabanata ng Mateo. Ang turo tungkol sa pagbibigay. Mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao roon sa mga sambahan at sa mga daan upang purihin sila ng tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung magbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyong ipaalam kahit sa pinakamatalik niyong kaibigan, upang maging lihim ang pagbibigay ninyo. At ang inyong amang nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Tinuturuan tayo ni Jesus na laging tingnan ang nilalaman ng ating puso. Ang pagbibigay ba natin ay para makakuha ng pagkilala o paghanga ng ibang tao? Alam ko ang nararamdaman na hinahangaan tayo ng tao. Tumataas ang pagtingin natin sa ating sarili at iniisip natin na tayo ay marangal at mapagbigay. Ang mali dito ay ang pagbibigay-pugay sa sarili at hindi sa kapakanan ng nabigyan. At nawala din na ang pagbibigay ay pagsunod lamang sa kalooban ng Diyos. Mag-ingat tayo kapatid na ang mabuting gawa natin ay maging kasalanan nang dahil sa totoong nilalaman ng ating puso. Ugaliin natin ito, kapatid, na laging tingnan ang ating puso at alamin natin ang dahilan ng ating paggawa. Basahin natin ang turo tungkol sa pananalangin. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tutulad sa ginagawa ng mga pakitang tao. Mahilig silang manalangin ng nakatayo sa mga sambahan at sa mga kanto ng lansangan para makita ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto. At saka kayo manalangin sa inyong ama na hindi nakikita. At ang inyong ama na nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim, ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita na wala namang kabuluhan, tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Akala nila ay sasagutin sila ng Diyos kung mahaba ang kanilang panalangin. Huwag niyo silang gayahin, dahil alam na ng inyong ama kung ano ang kailangan ninyo bago pa man ninyo ito hingin sa Kanya. Kaya manalangin kayo ng katulad nito. Nang mabasa ko ang taludtod na ito, kinilatis ko agad ang aking pagdarasal. Sa paminsan ay napapansin kong naglalaboy ang aking isipan. Kung minsan pa, nakakaisip ako ng kasalanan habang ako ay nagdadasal. Minsan naman, kinatatamaran kong magdasal. Minsan, puro na lang pansarili ang laman ng aking pagdarasal. At lagi kong nakakalimutang magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang ibinibigay niya sa akin. Minsan pa, inaakala nating karapat-dapat lamang na makuha natin kung ano ang meron tayo ngayon. Nakalimutan nating ito ang ibig sabihin ng grace
o kaya ay biyaya. Umiwas tayo sa paulit-ulit na pagdarasal, yung sobrang haba at pakitang tao lamang. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang pusong mapagkumbaba, nagluluksa dahil tayo ay makasalanan at nagsusumikap sundin ang kanyang mga kautusan. Tuwing tayo ay nagdarasal, kinakausap natin ang Diyos Ama. Kailangan nating humingi ng tawad, matakot, na maari tayong parusahan sa anumang oras. Italaga natin ang pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Ikaw kapatid, paano ka magdasal? May nabanggit ba ditong ginagawa mo rin? Ugaliin natin na tingnan ang ating sarili nang malaman natin kung tayo nga ay totoong nasa Diyos. Basahin natin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa kayo ng mga tao, naway magsimula na ang inyong paghahari at masunod ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming pagkain sa araw-araw. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag ninyo kaming hayaang matukso, kundi iligtas niyo po kami kay Satanas. Sapagkat kayo ang hari, ang makapangyarihan at dakilang Diyos magpakailanman. Kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit, kung hindi ninyo sila pinapatawad, hindi rin kayo papatawarin ng inyong ama. Alam kong alam na natin ang dasal na ibinigay ni Jesus sa atin. Meron ba tayong pagkukulang sa ating pagdarasal? Nakakalimot tayong purihin ang Diyos Ama at ang paggamit ng kanyang pangalan ay paminsan hindi na natin tinuturing na sagrado. Tulad ng nabasa natin kanina, kailangan nating sundin ang kanyang kalooban at humingi tayo ng makakain sa araw-araw at maging kontento na tayo sa biyayang ibinibigay niya. May paalaala si Jesus sa atin na kung tayo ay di magpapatawad sa mga nagkasala sa atin, di rin tayo patatawarin ng Diyos Ama. Isa ito sa mga napakahirap gawin ng tao. Mayroon akong mga kakilala na nagkikimkim ng galit na taon na ang binibilang. Kung sino ang mga mahal natin sa buhay, ay siyang nagbibigay ng mas malalim na sugat sa atin. At kung sino ang mahal natin sa buhay, ay siyang di naman natin mapatawad. Mga pagkukulang ng magulang, di tama ang pagpapalaki sa anak, pananakit sa asawa, pangangalunya ng asawa, pagnanakaw, pagsisinungaling, panloloko, paggamit at pag-aabuso sa pamilya at mga kamag-anak. Meron pang mga pagkakataon na nagkasala ang iba sa atin na wala naman tayong ginagawang mali. Hindi ba't hindi makatarungan yon? Ilan lamang yan sa mga kasalanang napakahirap patawarin. At kung ang banal na Diyos ay nakakapagpatawad sa isang makasalanang tulad natin, ano pa na dapat tayong mga makasalanan ay magpatawad sa kapwa nating makasalanan. Basahin natin ang turo tungkol sa pag-aayuno. Kapag nag-aayuno kayo, huwag ninyong tularan ng mga pakitang tao, sapagkat sinasadya nilang hindi mag-ayos ng sarili para ipakita sa mga tao na nag-aayuno sila. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala.
Sa halip, kung mag-aayuno kayo, maghilamos at mag-ayos kayo ng sarili upang hindi malaman ng mga tao na nag-aayuno kayo, maliban sa inyong ama na hindi nakikita. At ang inyong ama na nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Inuulit ni Jesus na napakahalaga ang nilalaman ng ating puso. Kung ang habol lamang natin ay parangal sa mata ng ibang tao, siguradong makukuha natin ito. Ngunit wala tayong gantimpalang maaasahan mula sa Diyos Ama. Huwag tayong ipokrito na gumagawa ng tama pero mali ang hangarin ng puso. Paulit-ulit itong paalaala sa atin na tingnan ang nilalaman ng ating puso. Hindi natin ito maitatago sa huling paghahatol. Ikaw kapatid, gaano kaimportante na malaman ng iba ang iyong magandang gawa? Ikaw ba ay naghahabol ng parangal ng tao o parangal ng Diyos? Basahin natin ang kayamanan sa langit. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili dito sa mundo. Dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan. At may mga magnanakaw na kukuha nito. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto at kalawang na naninira, at walang makakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Ano nga ba ang kayamanang di nawawala, di nasisira, di nabubulok, di nananakaw? Kayamanang panghabang buhay. Ito ang dapat nating ipunin. Sa 5 kabanata ng Galasya, verso 22 hanggang 23, sinasabi, ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Lagi nating pakaisipin na ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos ay magbubunga ng kayamanan sa langit. Tuwing tayo ay nagpapakita sa ating kapwa ng pagmamahal, tayo ay nag-iipon ng kayamanan sa langit. Hindi tayo magkukulang ng pagkakataon ipakita ito sa ating pamilya, sa ating katrabaho, sa ating mga kaibigan, sa ating mga nakakasalamuha. Ipakita natin sa mundo na tayo ang asin at ilaw dito sa lupa. Tayo ba kapatid ay nag-iipon ng kayamanan sa langit? Pag-isipan natin. Basahin natin. Ang ilaw ng katawan. Ang mata ang nagsisilbing ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madidiliman ang buo mong katawan. Kaya kung ang nagsisilbing ilaw mo ay walang ibinibigay na liwanag, napakadilim ng kalagayan mo. Dito gumagamit si Jesus ng isang pabula. Ang mata natin ang siyang nakakakita ng mundo.
at ang mga mata natin ang ginagamit na patalinghaga sa pagkakaintindi natin sa magandang balita. Kung hindi natin alam kung ano ang salita ng Diyos, para tayong isang bulag na madadapa sa ating buhay dito sa lupa. Kung naiintindihan naman natin ang salita ng Diyos at isa sa puso at isa sa buhay natin, ang buhay natin ay magbubunga. Minsan ay 100, minsan ay 60 o 30 beses pa. Totoong napakahalaga na basahin natin ang salita ng Diyos. Sa mga panahon ngayon, napakaraming nagsasabi na alam nila ang salita ng Diyos. Ngunit mag-ingat tayo, kapatid. Malalaman lamang natin kung ano ang totoong salita ng Diyos kung babasahin natin ito palagi. Kung may tutulong sa atin na maintindihan ito. At pakatandaan natin, kapatid, na ang kaalaman ay walang saysay kung hindi natin ito maisa sa buhay. Uulitin ko lang, ang kaalaman ay walang saysay kung hindi natin ito maisa sa buhay. Basahin natin. Sino ang dapat nating paglingkuran? Ang Diyos o ang kayamanan? Walang taong makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin niya ang kalawa. O kaya'y magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Ganoon din naman, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, iinumin, o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan niya kayo ng pagkain at isusuot. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim, o nag-aani, o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? Marahil kailangan nating idiin kung ano ang tanong ni Jesus sa atin. Sino bang pinaglilingkuran natin? Diyos ba o kayamanan? Di natin maipagkakaila na pera ang siyang ginagamit natin dito sa lupa para matustusan ang ating mga pangangailangan. Ngunit kapag natugunan na ang ating mga pangangailangan, ano ang ginagawa natin sa perang naiwan? Minsan, naghahanap pa tayo ng mas marangya, mas malaki, mas marami, mas maganda, mas masarap. At ang nakakalungkot, hindi kasi tayo nakokontento kung ano ang meron tayo. Kung tatanungin natin ang ating sarili, saan ba natin ginugugol ang ating oras dito sa mundo? Malamang sasagutin natin ang paghanap ng pera at bumili ng mga gusto natin gamit ang perang nahanap natin. Ang dalawang bagay na ito ang umuubos ng oras natin dito sa mundo. Hindi natin namamalayan na ang nagiging layunin ng ating buhay ay ang paghahanap ng karagdagang kayamanan para punan ang ating mga pagnanasa. Ang katanungan sa atin ngayon, kailan tayo nagsisilbi sa Diyos? Kailan tayo nagsisilbi sa ating kapwa? Ito ang pinapakita sa atin ni Jesus sa kanyang turo. Ang tanong sa atin, kapatid, sino ang ating tunay na pinaglilingkuran? Diyos ba o kayamanan?
Saan nauubos ang oras natin dito sa lupa? Karagdagang katanungan para sa atin, kapatid. Kung tayo naman ay mayroong kayamanan dito sa lupa, saan naman natin ginagamit ito? Alam naman nating lahat na di natin madadala sa langit ang kayamanan kapag tayo ay pumanaw na. Kung meron tayong nakikitang may nangangailangan, naaantig ba ang puso nating magbigay? Kung alam nating marami sa atin ay naghihirap, hindi ba binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong tumulong sa ating kapwa? Basahin natin. At bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Tingnan ninyo ang mga bulaklak na tumutubo sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o naghahabi. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang, na buhay ngayon, pero kinabukasan ay malalanta at susunugin, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya. Kaya huwag kayong mag-alala kung anong inyong kakainin, iinumin o susuotin. Ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong Ama na sa langit na kailangan ninyo ng mga bagay na ito. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Kaya wag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan, dahil ang bukas ay may sarili ng aalalahanin. Sapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw. Itinuloy ni Jesus ang pagtuturo dahil alam niyang kahit na ang paghanap ng pera ang ginagawa ng karamihan, kadalasan ay hindi pa rin nila ito makamtan. Napakarami sa atin ay lugmok sa kahirapan. Hindi sapat ang ating pera para sa ating mga pangangailangan. Kaya naman ang iba ay gumagawa ng paraan kahit na bawal, kahit na hindi marangal, kahit na makasalanan. May mga ilan sa atin, kapatid, ay totoong kapit sa patalim. Pinaalalahanan lang tayo ni Jesus na mahalaga tayo sa mata ng Diyos. Iiwan natin sa Kanya ang pagbibigay ng biyaya. Ang sa atin ay huwag mag-alala at magtiwala sa Diyos. Alam kong mahirap sa puso ito, kapatid. At kadalasan ay nakikita natin na kung sino pa ang mga hindi sumusunod sa Diyos, ay siya pang nabibigyan ng karangyaan. Huwag nating pabayaang mainggit sa ating puso, mga kapatid. Ang paghahatol ng Diyos ay darating para sa ating lahat. Kailangan nating makontento at magpasalamat kung anuman ang ibinigay niya sa atin. Huwag nating husgahan ng Diyos, kapatid, kung siya ay nagbibiyaya sa iba at hindi sa atin. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa ika-6 na kabanata ng Mateo. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang Buhay Kristiyano ngayon.